Patuloy ang search and retrieval operations ng otoridad sa lumubog na MV Maharlika 2 sa Southern Leyte. Kasunod nito, binabantayan ng Coast Guard ang posibilidad na oil spill mula sa lumubog na ferry. Nasa gitna ng aksyon si Jenny Tongon. Rafi Cherry, pumalaot muli ang Philippine Marines, Coast Guard at Navy sa karagatan sa pagitan ng Liloan, Southern Leyte at Lipata, Surigao. May isa pa kasing nawawalang pasahero. Ayon kay Captain Joseph Poime, Deputy Commander ng Philippine Coast Guard, Mindanao, mas pinalawak nila ang operasyon sa karagatan malapit sa Hinagkak Island. Kahapon, nakitang palutang-lutang ang 5 bangkay. Dahil dito, 8 na ang naitalang nasawi sa lumubog na barko. Nasa 119 naman ang mga na-recover na pasahero. Pero bukod sa sinasabing isang nawawala pa, may mga ilang tao ang nagtuko sa Lipata Port at hinahanap ang mga nawawala nilang kaanak na umano'y sakay ng lumubog na ferry. Kinukumpirma pa ito ng mga otoridad habang patuloy ang investigasyon kung bakit hindi nagtutugma ang head count ng kapitan sa islimiting manifesto ng pasahero. Ngayong araw din inasang dumating dito sa Surigao ang mga kinatawan ng Coast Guard Central Office para tumutok sa investigasyon, maging ang kinatawan ng Archipelago Ferries Corporation ang may-ari ng lumubog na Roro. Samantala, nakatutok din ang mga otoridad sa posibleng oil spill mula sa ferry. Basta investigasyon ng Coast Guard or basta impormasyon ng Coast Guard, may kargang diesel ang MV Maharlika 2. Tiniyak naman ng mga otoridad na walang dapat ikabahala dahil kapag na-expose na ito sa araw, agad naman itong nalulusaw. Pero patuloy rin sila sa pagtukoy sa kinaroroonan ng lumubog na barko. Rafi Cherry. Jenny, meron ba silang idea o numero kung ilan talagang hinahanap ngayon ng mga nawawalang tao pa? Sa ngayon, kung ibabase nila, Cherry, doon sa manifesto, isa na lamang yung kanilang hinahanap. Pero patuloy kasi yung pagdating ng mga nawawala, yung mga kaanak, na mga may nawawala daw, sila may kausap na tayo, isang driver noong isang cargo truck, sabi niya, aminado naman daw sila na wala sa pangalan o wala sa manifesto yung kanilang anak. So ngayon, nagkakaproblema kung ilan talaga yung hinahanap dahil patuloy nga sa pagdating yung mga kaanak na nawawala dito. So ang ayon sa Coast Guard, ang tututukan na lamang nila, iikutan nila itong mga sa pagitan nga ng Liloan at Surigao para kung paano ay makita nila kung meron man silang makikitang mga katawan. Okay, Jenny, yan ang kailangan tutukan ng mga otoridad. Pag hindi nila alam kung ilan ang nawawala, may nangyaring kapabayaan dyan na hindi na dapat maulit. Maraming salamat, Jenny Dongon, live mula sa Leyte. Nakalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Luis, pero nag-iwan naman ito ng pinsala sa malaking bahagi ng Luzon. Ang pinakahuling tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 5 ang patay sa pananalasa ng bagyo. Mahigit 130,000 naman ang naapektuhan habang nananatili pa rin sa mga evacuation center ang mahigit 11,000 individual. Lubos na napinsala ng bagyo ang Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon at Cordillera Administrative Region. Hanggang Europa, hindi pa rin tinatatanan ni Pinoy ang usapin sa term extension. Habang papunta sa bansang Belgium, sinabi ni Pinoy na meron ng nagaganap na konsultasyon tungkol dito. Umaaksyon mula Espanya si Maricel Halili. Mainit man ang usapin tungkol sa term extension ni Pangulong Aquino, di pa rin daw buo ang kanyang desisyon. Sa isang panayam sa kanya ng media habang patungo sa Brussels, Belgium, sinabi nito na tinitimbang pa niya kung kailangan niyang manatili sa Malacanang. Tuloy pa rin ang consultations. Okay. Pero of course, di ba? On a personal basis, who wants to volunteer na please pass on all of your problems for another 6 years? Ayon kay Pinoy, hindi naman kapos ang oras kung kailangan talaga ng term extension dahil lagi namang may posibleng magagawa. Hanggang sa pagharap nito sa Filipino community sa Brussels, aminado si Pinoy na maingay na ang politika. May ilan pang araw ang masyado nang excited sa 2016. Pero ito lang daw ang masasabi niya. Kami mga nabigyan ng mandato ay hindi magpapadala sa usapang politika. Ang tanong, kung hindi sarado ang pintuan niya na manatili sa Malacanang, ano ang turing niya kay Vice President Jejo Marbinay? Mulat sa pool naman ay ipinahayag na nito ang kanyang interes na tumakbo sa pagkapangulo sa 2016. He has not said anything that, shall we say, has made me doubt whether or not he has been performing his functions. He has committed to me to be supportive until the last day of my term. And I appreciate that. Mula Brussels, Belgium, umaaksyon
Maricel Halili, News 5. Jerry, ikaw ba madalas magawi sa Port Bonifacio? Oh, alam mo tawag ng mga bata doon, BGC. PGC. Oo. Pero yun din yun. O, kahapon lang nandun ako eh. Okay. Anong ginawa mo ron? Kumain. Okay. Kasi alam mo, kahit sa fort, meron ding nabibiling murang pagkain. Pero bago niyan, minsan pakainin kita ng talong ni Tulfo. Ha? Hindi, meron ganun menu. Sa The Fort, isang restaurant. Anong Papuntay pangalan? natin si Roda. Isang menu yon. Ang menu ay talong ni Tulfo. Hindi maganda. Hindi maganda ang pangalan, ha? Yun yung nasa menu eh. Hindi kayo Papuntahan naglagay kay Roda. nung menu, Hindi, ha? hindi. Hindi, Nagulat nga ako eh. Nagkaroon ng menu na gano'n sa The ano Fort. kaya? Isang restaurant, nakalimutan ko Hindi ko pang tuloy alam mo restaurant. yun, gusto kong Minsan, tikman. talang kita, patikmin ko sa'yo. Talong ni Tulfo. Tignan natin. Yan ang pinasyalan ni Roda, the Foods Explorer. Denise Conejo, Cedric Lee at Zimmer Ras makalalaya na matapos payagan magpiyansa sa sinapaang serious illegal detention case sa kanila ni Bong Navarro. At yung nakikita niyong kasama ng aktres na si Ai de las Alas ay ang bago daw niyang boyfriend na 20 anyos lang. Yan ang mga susunod na aksyon sa tanghali.